Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita na mabilis na tumatakbo si Javier. Kaya ipinag-utos ng kapitan ng mga elves na magmadali sila at habulin si Javier. Pero tila mga lantang gulay na ang mga ito dahil sa kanilang pagkagutom. Gayunpaman si Melika ay nagawa pa rin na habulin si Javier at nagpakawala ng isang atake na naging dahilan ng pag-atras at pagsandal ni Javier sa isang puno. Kaya mabilis na sinundan ni Melika ang pag-atake dito. Pero nagawa naman ni Javier na makaiwas. Habang patuloy si Melika sa mga pag-atake, sinasabi ni Javier sa sarili na ang kailangan niyang bantayan ay ang anak ng kanyang Baron Arcos, at kailangan niya itong protektahan dahil ito rin ang tagapagligtas ng mga tao sa kanilang village. Gulat na gulat naman ang mga elves dahil sa bilis at galing ni Javier, dahil maging ang kanilang special footwork ay nagagawa nito kung saan sila mismo ay 100 years na nag-training para magawa ito. Patuloy pa rin sa mabilis na pagtakbo si Javier, hanggang sa marating na nito ang puno ng Elencia. Pagdating dito ay malakas niyang isinisigaw ang pangalan ng kanyang Master Lloyd. Pero laking gulat ni Javier nang makita na ang kanyang inaalala ay relax na nagluluto at kumakain kasama ang ibang elves. Sinabi ni Lloyd kung saan nanggaling si Javier, bakit parang galing ito sa isang matinding digmaan, sabay inalok na umupo kasama nila. Matapos noon ay ipinakilala ni Lloyd si Javier sa mga elves na kanyang escort guard at pinakilala rin naman ni Lloyd kay Javier ang pinuno ng mga elves na si Moira. Pero di nagsalita si Javier dahil sa pagkadismaya nito na matapos ang kanyang pag-aalala ay makikita niya lang na relax habang kumakain si Lloyd. Kaya sinabi na lang ni Lloyd na hindi masyadong pala kaibigan si Javier. Pagkatapos ay nagsalita si Moira kung maaari ba na magpaupo pa sila ng isa nilang kasamahan na pinayagan naman ni Lloyd. Kaya tinawag nito si Melika na makikitang nakatago sa likod ng isang puno. Habang ang ibang elves naman ay nakatingin sa kanila mula sa taas ng puno ay takam na takam at tululaway pa sa usok na naaamoy mula sa niluluto ng mga ito. Habang sila ay patuloy sa pagkain, ay nagsalita si Lloyd at sinabi na sa akala nito ang mga lalaking elves ang naiiwan sa kanilang mga tahanan habang ang mga babae naman ang naghahunt kahit pa nakakaranas na ang mga ito ng matinding pagkagutom. Paano naman ang mga batang elves at ang mga matandang elves? Gaano pa katagal ang kaya nilang tiisin? Tanong ni Lloyd. Hindi naman makapagsalita si Moira sa mga sinasabi ng ating bida. Dagdag pa nito na walang nakakaalam kung ano ang unang darating, kung ang pagbabalik ba ng wildlife o ang pagkamatay dahil sa gutom. At nagsimula ng umakting ang ating bida na di mo ma-worry kung bukal ba ito sa kanyang puso. Gayunpaman ay nadala rin nito sa kanyang emosyon ang lahat ng elves. Pagkatapos ay inalok nito ng isang deal si Moira, pero sinabi nito na hindi sila nakikipag-deal sa mga maruruming tao. Pero sinabi ni Lloyd kung ano ang tawag sa ginawa nila nung sinabi niya na umatras ang mga ito habang hawak niya ang halaman, at ang pakikipag-usap nila sa kanya dahil sila ay nagugutom. Hindi ba yun matatawag na pakikipag-deal? Kung ganun, ano ang tawag doon, tanong ni Lloyd, dahil sa mga sinabi ng ating bida ay di makapagsalita na si Moira. Kaya sinabi ni Lloyd na ang unang ibibigay niya sa mga ito ay ang kanilang survival. Kaya napatanong si Moira kung anong survival ang sinasabi nito. Ipinaliwanag ni Lloyd at sinabi nito na ang kinakain lang ng mga elves ay puro lamang karne ng hayop. Kaya kung sila ay nakipagkasundo sa kanya ay magpo-provide ito ng mga sariwang karne sa kanila at magtatayo rin ng siyok-bunggu para makapag-imbak at hindi agad masira ang mga karne nila, at ito ay libre niya lamang gagawin. Dahil dito ay tinanong ni Moira kung ano naman ang gustong kapalit ni Lloyd. At dito ay sinabi ng ating bida na ang gusto nito ay survival din nila. At sinabi nito kay Moira na kung hindi nila tatanggapin ng deal na ito ay parehas silang walang choice at ang kanilang mga kasamahan ay maaaring manigas sa lamig at mamatay. Dagdag pa ni Lloyd na payagan din nila ang mga ito na kumuha ng kaunting dagta mula sa puno ng Elencia kahit isang beses sa loob ng isang buwan. Sinabi rin ni Lloyd na kakailanganin niya ang 100 na elves at hahatiin ito sa dalawang grupo, kung saan ang isang grupo ang magdadala ng mga pagkaing karne at ang isang grupo naman ay tutulong sa kanila sa paggawa ng kanilang apartment. Pero matapos na sabihin ni Lloyd ang mga nais nito ay tinutulan naman ito ng ibang elves at sinabi na huwag pumayag si Moira dahil sinungaling ang mga tao, kaya napaisip si Moira.
At naalala nito ang sinabi ng kanyang magulang na nakaranas tumira kasama ang mga tao at sinabi nito na ang mga tao ay maiksi lang ang buhay kumpara sa kanila kaya hanggat maaari ay sinusubukan ng mga tao na sulitin ang mga buhay nito. Na kung saan minsan ay nagiging dahilan ng pagiging greedy, pagsisinungaling at paggawa ng di magagandang bagay, kaya dapat ay piliin ni Moira ang taong mapagkakatiwalaan at matatawag na tunay na kaibigan. Matapos nun ay sinabi ni Moira kay Lloyd na hindi niya matatanggap ang inaalok na deal ni Lloyd dahil makikipag-deal lang ito sa tao na kanyang kaibigan. Dahil dito ay napapaisip ang ating bida kung ano ang kanyang gagawin. Kaya napatanong ito kung ano ang kaibigan at naalala nito ang kanyang nakaraan kung saan siya ay lagi lang mag-isa. Sinusubukan niya na makihalubilo sa iba pero ang mga ito ay pinagtatawanan lang siya at kinukut siya dahil sa pagiging mahirap nito. Hanggang sa isang araw ay may isa itong kaklase na nag-imbita sa kanya para kumain. Sinabi nito sa kanya na wag na niya isipin ang mga sinasabi ng ibang tao at mag-focus na lang sila sa ginagawa para makakuha sila ng mas mataas na marka. Kaya nagpasalamat ito sa kanyang kaklase. Pero nang isusubo na nito ang karne ng baka, ay tila naramdaman nito na pinaglalaruan lang siya ng kaklase na sa tingin ng ating bida ay itinuturing lamang itong isang palaboy na aso, at pasimple na nilalait kaya naman di nito maiwasan ang maluha, gayunpaman pagkakain sa karne ay labis pa rin ito na natuwa. At nasabi sa sarili na mabait ang kaklase niyang ito. Kaya naman mula noon ay naging magkaibigan na sila, pagkatapos ay balik sa kasalukuyan. Sa malademonyong mukha ni Lloyd ay sinabi nito na ang pagkakaibigan ay simple lang, at ito ay nabibili lamang ng isang karne ng baka. Kaya mabilis nitong inilabas ang kanyang dalang karne ng baka mula sa bag nito. Na nakapagpalaway kay Moira. Agad itong niluto ni Lloyd at isa-isa niya na binigyan ang mga elves. Makikita naman na masayang-masaya at nagustuhan ng mga ito ang karne ng baka. Kaya dahil dito ay sinabi ni Moira na tinatanggap na nito ang kasunduan na inaalok ni Lloyd sa kanya. Kaya naman matapos ang 500 years na walang nakakasalamuhang tao ang mga elves na galing sa Everglow Forest. Ngayon sila ay pumasok sa isang kontrata ng negosasyon sa mga tao ng Fronteras Estate. Habang si Javier naman ay dismayado pa rin at sinasabi sa isip nito na kaya naman pala na masolve ito sa isang karne ng baka, bakit kailangan niya pa magpakahirap, samantala ang mga tao naman ay namamangha sa nakikita at ang isa ay sinasabi na kakaiba talaga si Master Lloyd dahil una ang mga ogre. Tapos ngayon ang mga elves naman. Ano kaya ang sunod na dadalhin niya sa susunod? Dragon ba? Sabi ng villager. Samantala habang naglalakad ay pinagmamasdan ni Moira ang paligid. At sinasabi nito sa isip na ang lahat ng kanyang nakikita ay gawa sa mga puno at halaman kung kaya nasabi nito na nakakapangilabot na makita ito. Nang biglang magsalita si Lloyd at sinabi nito na katulad lang ito ng pagha-hunting ng mga hayop para kainin. Kung saan bawat species, ang bawat region, ang bawat lupon, ay may kanya-kanyang set ng halaga. Dagdag pa ni Lloyd na naniniwala ito na sa pagpapaubaya at pakikipagkooperasyon ng mga elves ay magagawa nila na magsimula ng bagong mundo kung saan lahat sila ang makikinabang. Sinabi ng elves na ito ang nasa isip niya, pero iba ang nasa laman ng puso nito. Kaya sinabi ni Lloyd na ganun talaga. Gugugol ng panahon bago ito masanay. Saka sinabi na sa kanya na ito isipin pagkatapos na nilang kumain ng karne ng baka. Kaya napasabi na lang si Moira habang tumutulo ang laway na baka nga gutom lang ito. Matapos nun ay nagpatuloy na sila sa paggawa ng kanilang apartment. Sa tulong ng mga elves ay mabilis nilang natapos ang mga building na ito. Sakto na natapos nila ang mga building ay siya rin naman na mararanasan ang unang snow ng winter. Kaya sila Lloyd ay umakyat sa pinakamataas na palapag ng kanilang apartment para i-test ito. Pagkatapos ay nilagyan na nila ito ng dagta ng LNCA at nang makomplete na nila ang pag-insulate sa radiators ay agad na pinag-utos ni Lloyd na buksan ang kanilang boiler. At pagkaandar nga nito ay makikitang tagumpay ang kanilang ginawang construction. Kaya nasabi ni Lloyd sa sarili na mission accomplished. Kinabukasan ay ipinag-utos agad ni Lloyd ang pagpapalipat ng mga titira sa kanyang apartment. Kaya sinabi ni Javier na dapat ay may i-priority sila sa pagpapapasok dito. Pero di pa man natatapos sa sasabihin si Javier ay binara na agad ito ni Lloyd at sinabi na busy ito, kaya mamaya na sila mag-usap. Saka tinawag si Bayern,
kaya naman naiwan na inis si Javier. Pagkatapos ay sinabi ni Lloyd kay Bayer na unahin palipatin ang mga pamilya na may mga bata at ang mga matanda na may sakit, at i-organize ang mga ito base sa kanilang health condition. At dahil dito ay nagulat si Javier. Dahil di niya inakala na ang kanyang gusto i-suggest ay siya na rin palang plano ni Lloyd. Pero sa isip ni Lloyd ay ginagawa niya iyon para magkaroon ng utang na loob sa kanya ang mga tao para kung sakaling kakailanganin niya ng mga trabahador ay mabilis niya lang makukuha ang mga ito. Pagkatapos ay nagmamadali naman si Lloyd na magpunta para makipagkita sa Baron. Para sa pagsisimula ng kanilang panibagong construction project. Habang si Javier naman ay sinasabi sa sarili na sobrang nakakairita ang kanyang Master Lloyd na gustong-gusto na niya sapakin. Pero ganun pa man na kahit sa biglaang pagbabago nito ay hindi mo pa rin ito magagawang kamuhian, dahil sa siya ay naging isang taong maaasahan mo, at maging lahat dito ay umaasa na rin sa kanya. Sabi ni Javier, habang naglalakad papunta sa Baron ay narinig nila ang paparating na mensahero na ipinadala ng Reyna. At sinasabi sa mensahe na ang Reyna ay nagpapasalamat sa pagkukusang gawan ng Frontera Estate. At sinabi na simula sa araw na ito ay tataas na ang status ni Baron Arcos mula sa pagiging Baron, mula ngayon ito ay magiging isa ng Count Frontera. Nagulat si Baron Arcos sa narinig maging ang Baroness. Habang nakangiti naman si Lloyd na pinagmamasdan ang kanyang mga magulang.